Yo, what's up mga kuys? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa at para sa una kong pasahero, si ma'am na patungong Taguig. Saan? Siyempre, sa Venice-inspired ng Italy, ang Venice Grand Canal sa McKinley Hill Drive. Kaya't eto na nga't bumanat na kami. EDSA ang napiling daan ni ma'am nung akin siyang tanungin. Kaya siyempre, ano pa nga ba, kundi sa EDSA ang babaybayin namin. Alas 12 na nga ng tanghali yan, kaya naisip namin ni ma'am na baka hindi masyadong matraffic. Pero bigo kami, dahil dito pa lang sa Quezon Ave, traffic na. Pero hindi naman dyan ang way namin, kundi dito sa taas ng flyover ng Quezon Ave. Anyway, talo na nga tayo dito sa hindi traffic, dito sa Cubao Ilalim. Joke lang, traffic din pala. So dito na nga tayo tumalon sa EDSA Ortigas at bilisan pa natin hanggang dito na nga sa Buendia Corner EDSA. At after ng Buendia, dito tayo sa right side patungong crossing ng EDSA Ayala. Pero hindi tayo sa Ayala, kundi kakaliwa tayo dito sa McKinley Road. So dito yung napili nating daan. Subalit kalungkutan na naman at traffic ulit. Maya-maya pa ngayon nakalabas rin kami sa wakas sa traffic. At andito na nga kami sa Lawton Avenue. And after that, kumaliwa na nga kami dito sa Upper McKinley Hill. At ilang saglit pa nga at na-drop ko na rin si ma'am. Sure kayo ma'am? Malayo-layo yun kung doon talaga. May shortcut pa. Okay ma'am, sige ma'am, no problem. Butan ko kasi. At habang naghihintay ako ng kasunod na pasahero, ay nakita ko ulit si ma'am. Ang rason kung bakit siya napabalik na wrong way si ma'am. Dito ma'am? Bakit nandito ka ma'am? Lumabas kayo doon? Doon ulit. Sige ma'am. Anyway, minuto ang dumaan bago ulit ako pinasukan ng booking. At sa pangalawang pagkakataon, may pumasok na nga sa akin. This time, ang pick up ay dito lang mismo sa kinalalagyan ko. Kaya hindi na ako umalis pa. Habang kausap ko nga ang pangalawa kong pasahero, ay sinabi ko na nga yung landmark kung saan ako nakapwesto at sa pagkikitaan namin. So ilang saglit pa nga at may natanaw na ako. Isang babae. Nagkatinginan kami. Tinginan lang yun biro lang. Huwag ka na nangatwiran, ha? Habang papalapit nga si ma'am ay binanggit ko na ang pangalan kung siya nga yung aking pipick upin. Fake ma'am? Okay ma'am, ito ma'am yung ano po. Okay lang po yan kahit walang shower cap, pauwi na ako. Okay lang ma'am? Sige po. Ito po. Naka-ano naman yan ma'am. Nang mapansin ko nga kay ma'am na parang kalog at game na game naman, hindi na ako nahiyang magtanong at makipagkwentuhan sa kanya. At ang naging topic namin ay kung uulan ba o hindi. Sana nga ma'am Kasi sana nga ma'am, wag muna ulan. Sinabi ko naman kay ma'am na just in case na umulan, meron naman kami dyang masusuot na kapote o raincoat. Pero kung just in case umulan naman ma'am, naka-ready naman tayo dyan ma'am Okay lang, maliligo na ako pag Hindi naman pala Kaya kasi ma'am, bawal akong mabasa. Kasi pag nabasa ako, wala na. Bukas walang biya. Ikinwento nga rin pala ni ma'am na kaya siya napatawag dahil nalilito siya kung sino ba yung kanyang sasakyan. Dahil hindi lang ako yung nag-iisang joyride doon sa harapan niya. At talaga namang nakakatuwa yung mga sinabi niya. Nung nakita ko yun, alam ko na kayo yun kasi napatingin kayo sa mga joyride meron nakapark yun sa harap. Sa bagay, tama naman kasi Daming joyride. ang daming joyride. Malilito kayo kung sino. Mamaya sumakay ako dun, di pa na yun. Yun lang ma'am. Wala naman siguro ma'am. Ganito ka aga, hold upin nyo. Baka mamaya, iba pala yung passenger na. Ma'am, tama rin naman yung ginawa nyo na yun ma'am. At after nga naming naging topic ng nakakatuwang kwento ni ma'am at sa ulan, ay naging topic naman namin ang buhay ni ma'am. At magugulat kayo sa mga nakwento ni ma'am. Dahil sa edad niya ngang wala pang 30 ay nakapagpundar na ito ng sariling kondo. Speaking of kondo, napag-usapan nga rin namin yung sariling unit ni ma'am sa isang kondo sa Pasig. Pag-akit natin dun sa sa ilalim sa kabila na tayo nga. Yung condo na yan. Ma'am. Dyan ba kayo ma'am? Sino kasama niyo dyan ma'am? Ha? Sino kasama niyo dyan? Family niyo? Kasama sa condo? Oo. Wala ba ito? Ganon. Dyan na kayo nag-work from home. Hindi kayo nangungupahan. Hindi ba yung rent to own, mga ganon? Hindi, binili ko pa, like, ano yan, no pre-selling pa dati. Under ba na kayo ma'am? Ano yan ma'am? Under na DMCI? Okay. Kaya every 5 floors, may house. Okay. Sabagay ma'am. Maluntahan ko 5 floors na. Grabe na. Ito malungka. Joker pala si ma'am. Hanggang 5 floors na. Kasi pag pumasok ka sa loob, may hangin, pumasok ng hangin, ventilation.
So bali nung binili niyo siya ma'am, hindi pa siya Pre-selling ako. I mean ano na siya, ready to accommodate na siya. Hindi pa. Hindi pa. Pre-selling eh. Binagawa pa lang. Parang patayo pa lang. Ah, Mas mura okay. kasi. Pag bumili ka ng condo, mas mura. Oh, yung tinatayo pa lang. Kasi pag Ah, okay. mahal na siya. Lalo na yan, nakatayo na ngayon. Yung iba dyan wala pang tao. Pero di ba yung mga ganyan, may tawag dito, may lifespan yung mga ganyan, di ba? License? I mean lifespan, di ba? Pag siyempre hindi, sobrang wala, tagal niya kuya. na. Sobrang tagal niya na yung ano niya. Hindi totoo yun. Ayun ang parang sinasabi nila. If ano ka, if real estate ay parang if owner ka, Oo. may say ka kung ano mangyari sa lupa and voting yun. Ah, okay. So ibig sabihin, Majority. kung ano man mangyari diyan, pag-aari niyo pa rin yung binili So niyo. if may mangyari dyan, may mapupunta, may Oo, meron pa rin kayong babalik. makukuha, may mababalik Yun pa ang rin. price. Ah, okay. Okay yung ganun. Kung ano kasi yung iba, naririnig ko, usually kapag mga ganyan, yung may mga lifespan, just in case na ibenta, ano ka, naluma na, pasara na, hindi na siya Hindi totoo yun. Kasi binili mo, kumbaga parang Yun nga ma'am, hindi lang ako nagtataka. Sabi ko, bibili ka ng ganyan. Tapos pagka, halimbawa, na sobrang tagal na, naluma na, hindi na siya pwedeng tira. Paano na? Wala kang Hindi kasiguro totoo dyan. yun. Mga sinasabi lang yun kasi ayaw bumili ng ganito. May reason. Ah, okay. Pag family, ay pag single life ka, hindi ka bibili ng bahay, aanuin ko yung bahay, laki-laki noon, di ba? Bagay. Sa mga ganitong klaseng kwento ako nabibilib dahil kung iisipin mo nga naman, hindi lahat kayang makabili ng sariling tahanan o lulugaran kung hindi mo pagsisikapan. So sa estado ni ma'am, alam naman natin na nakakaangat siya sa karamihan. Pero para sa akin kasi, sa kwento niya, nakita ko yung discarding meron siya at talaga namang pinagsisikapan niyang lahat para maabot niya yun ng paunti-unti. Partida pa nga yung pagiging independent niya actually. Marami na akong naisakay ng mga ganitong klaseng kwento ng madidiskarte sa buhay. Kaya salute sa mga taong madidiskarte at malaban ng patas. Ito na ma'am, no? Sa haba nga ng kwentuhan namin ni ma'am habang bumabiyahe, sa wakas nakarating na rin kami kung saan ang mismong drop-off location niya. At hindi pa nga natapos at nag-joke nga ulit itong si ma'am. Kaya lang, agad ko rin namang nirebat yung joke niya. Sipag lang talaga ma'am, no? Okay ma'am, thank you. Okay ma'am. Okay lang ma'am, kung gusto nyo. Oh, hindi, dadalhin ko to ma'am. Ay, thank you ma'am. Salamat ma'am. Iba talaga pag mga babae na yung nag-joke eh. Anyway, pagkatapos kong maiatid si ma'am, naghintay ako saglit kung saan ko siya binaba. Pero ilang minuto ang lumipas, walang pumapasok, kaya gumapang ako palabas. Not totally gumapang, no? Nakagigil ka. So hanggang dito na lang mga kuys, hindi ko na pahabain pa. Kita-kits tayo ulit hanggang sa mga susunod pang mga biyahe at kwento sa araw-araw na buhay ko bilang MC Taxi. At sa mga chinichismis nating pasahero. Joke lang. So hanggang dito na lang mga kuys. See you. Peace yo.